Bago pa man tuluyang maghari ang mga modernong fast food sa ngayon, ay may mga kainan na noon na naging bahagi ng buhay nating mga Pilipino. Mga fast food na minsan nating pinilahan noon. Subalit nang unti-unting kumupas ang kasikatan ng mga ito, ay may isang tanong na naiwan. Ano nga ba talaga ang nawala? Ang mga fast food na ito o ang alaala sa panahon na mas simple pa ang mundo. Kaya sa video na to, balikan natin ang mga sikat na fast food noon na halos wala na ngayon. Simulan na natin. Umpisahan natin sa Tropical Hut. Kung lumaki ka noong dekada 70 hanggang 90, malamang ay pamilyar ka sa isang fast food na tila ba hindi nagbago sa paglipas ng panahon. At ito na nga ang Tropical Hut. Nagsimula ito noong 1960s bilang isang simpleng coffee shop sa loob ng supermarket sa Cubao. At dahil sa pagdami ng mga bumibili, ay unti-unti itong lumago hanggang maging ganap na kainan. Nakalaunan ay nagkaroon ng sariling burger station. Noong 1965 ay formal itong naitatag bilang Tropical Hut Food Market Incorporated at nagbukas ng isa sa mga unang burger shop nito sa Scout Borromeo. Ngunit ang tunay na kakaiba sa Tropical Hut noon ay ang karanasan sa pagkain dito. Hindi tulad ng karaniwang fast food, ang burger nila ay inihahain sa plato na may kasamang kutsilyo at tinidor. Parang fast food pero may pakiramdam ng isang simpleng restaurant. Naging bahagi rin ito ng Mercury Group. Kaya kung iyong mapapansin, ang kadalasan na branch nito ay malapit o katabi ng Mercury Drug. Pagsapit ng dekada 60 at 70 ay kinilala ang Tropical Hut bilang isa sa mga pinakauna at pinakasikat na burger chain dito sa bansa. At para sa marami, ito ang isa sa mga orihinal na burger na nakasanayan nating mga Pilipino. Ngunit nang dumating ang mga bagong kakompetensya na may mga mascot, mga laruan at malalaking mga patalastas, ay unti-unting nagbago ang eksena. Habang ang iba ay agresibong magparami ng pwesto, ang Tropical Hut ay nanatiling simple at tahimik habang nananatili ang kanilang orihinal na mga putahe tulad ng chicken meals, spaghetti, clubhouse at ang kanilang espesyal na burger. Hanggang sa ngayon, karamihan sa kanilang mga branch ay tila nananatili sa nakaraan, lumang kulay at mga signboard na hindi na binago. Sa paglipas ng panahon ay muling nabuhay ang interes ng mga tao sa Tropical Hut. Dala ang nostalgia na kumalat noon sa social media. Maaaring hindi na ito ang pinakasikat na burger chain tulad noon. Subalit para sa mga nakakain na dito, sa bawat lumang mga upuan at kupas na mga mesa ay mananatili ang pakiramdam ng pagiging isang batang kumakain dito noon. Mga pakiramdam at mga alaala na kailanmay hindi kukupas. Sunod ay ang A&W. Bago pa man dumating ang Jollibee at McDo, ay may isang banyagang fast food na nauna ng minahal nating mga Pilipino. At ito na nga ang A&W. Noong dekada 60, isa ito sa pinakaunang American fast food na dumating dito sa bansa. At kung may isang lugar na hindi malilimutan, ito ay ang Cubao Drive-In, kung saan ang mga staff ay direktang naghahatid noon ng order sa mga sasakyan. Dito rin unang nakilala ng maraming Pilipino ang Coney Dog at ang iconic na root beer float na naging paborito ng marami. Pagdating ng 1988 ay muling sumigla ang A&W sa ilalim ng bagong pamamahala at muling nagbukas sa Fiesta Carnival hanggang sa makapasok sa mga mall tulad ng SM at Robinsons. Subalit pagsapit sa kalagitnaan ng dekada, dito'y nagsimula na nga ang problema. Habang ang iba ay agresibong nag-e-expand, ay nahirapan ng A&W na makipagsabayan dahil sa mas mataas na presyo at sa hindi gaanong nagbabago ang kanilang menu. May ilang mga branch na pansamantalang nagpalit ng pangalan, ngunit hindi nito napigilan ang tuluyang paghina ng brand hanggang sa unti-unti na ngang nabawasan ang kanilang mga branches at tuluyan na ngang nagsara sa Pilipinas noong 2004. At kasabay nito ay tuluyan na ding nawala ang isa sa mga pinakaunang fast food na minahal nating mga Pilipino.
Ikatlo ay ang Cindy's. Kung ikaw ay lumaki sa Luzon noong dekada 80 at 90, malamang ay pamilyar ka sa pangalang Cindy's. Nagsimula ito noong 1971 sa Tarlac sa pangunguna ng lokal na mga negosyante. Ang pangalang Cindy's ay hinango mula sa pangalang Cinderella. Sa simula, isa lamang itong simpleng bakery at pansitan na pinupuntahan ng mga tao, at hindi rin nagtagal ay naging isa ito sa pinakasikat na kainan sa lugar. At pagsapit ng 80s hanggang early 90s, naranasan ng Cindy's ang ginintoang panahon nito. Mas lalo itong nakilala dahil sa kanilang tanyag na jingle. At sa panahong iyon, isa sila sa mga fast food na nakipagsabayan sa mga umuusbong na fast food chains dito sa bansa. Bukod sa mga tinapay, naging paborito rin ang chicken barbecue na may java rice, kasama ang palabok, spaghetti at hamburger na may natatanging timpla. Hindi rin mawawala ang bagong lutong empanada na madalas inuuwi pagkatapos kumain. Sa kasikatan nito ay lumawak ang Cindy's mula sa Central Luzon patungong Olongapo at Metro Manila. Subalit habang lumalaki ang industriya ay unti-unti ring tumindi ang kompetisyon, lalo na sa pag-usbong ng mga higanteng fast food tulad ng Jollibee at McDo. Sa puntong iyon ay kinailangang pumili ng Cindy's kung sasabay sila sa laban ng fast food o babalik na lamang sa kung saan sila unang minahal ng kanilang mga suki. At pagsapit ng 1996 ay mas pinili nilang palakasin ang kanilang bake shop dahil dito sila unang nakilala. Maaaring ang Cindy's ay hindi na kasing sikat tulad noon, ngunit sa ngayon bilang isang bake shop ay sapat na ang makita mo ang pangalang Cindy's upang panandali ang bumalik sa nakaraan at upang maalala ang bawat mga kagat at ang lasa na minsan mong kinalakihan. Pang-apat, burger machine. Kung naglalakad ka sa mga pangunahing kalsada ng Pilipinas noong 80s at 90s, malamang na nakita mo na noon ang isang burger stand na gawa sa bakal, may kulay berde na pintura at may larawan ng isang balbas sarado na duwende. At ito na nga ang burger machine. Sa ilalim ng ilaw, sa gilid ng isang kalsada, ay may isang maliit na pwesto na hindi natutulog. Dito ay anumang oras, umaga man o madaling araw, ay may tindahan ng burger na nakahandang sumalubong sa iyo. Itinatag ito noong 1981 na nagsimula sa dalawang simpleng pwesto noon sa EDSA at Aurora Boulevard. Habang ang ibang kainan ay nagsasara na, dito sa burger machine ay nagsisimula pa lamang ang gabi. Sa bintanang ito, dito ay iniaabot ang burger para sa mga pagod na manggagawa, mga estudyanteng pauwi at sa mga naghahanap ng makakain sa disoras ng gabi. Pagsapit ng 80s hanggang 90s ay mas lalo pa nga itong sumikat. Dito mo matitikman ang masasarap na jumbo burger, bulilit burger, roast beef, sandwich na may kakaibang sarsa at ang Sans Rival na paborito ng marami. Dito rin naging tradisyon ang pagtambay sa madaling araw. Isang simpleng burger na sapat na noon upang paligayahin ang barkada o ang pamilya. Ngunit habang tumatagal ay nagbago ang eksena sa kalsada dahil nagsulputan ang mga buy one take one, dumating ang mga mas murang burger na pagpipilian. Dahilan upang unti-unting tumindi ang kompetisyon para sa burger machine. At sa paglipas ng panahon ay hindi lamang ito simpleng bilihan ng burger. Dahil dito ka rin dinadala noon ni nanay kapag mataas ang grado mo sa eskwela. Pati na rin ang mga storya ng pag-ibig na nagsimula sa isang burger at kwentuhan. At kung mapadaan ka mang muli sa isang burger machine sa ngayon at titigil ka sandali upang pagmasdan ito, ay sapat na maalala mong minsan isa ka rin sa mga pumila dito noon kasama ang iyong mga kaibigan o mahal sa buhay. Makakabili ka pa rin ng burger sa ngayon, ngunit ang mismong karanasan na minsan mong naranasan bilang isang bata noon ay kailanmay hindi na mauulit pa. Kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Salamat po.